Grabing chase down block ni LeBron James kay Jason Tatum. Controversial pa ang tawag. Na-injury scare pa si LBJ. May inamin si LeBron James tungkol sa Lakers. Quick recap muna tayo mga idol sa ilan sa resulta ng mainit na matchups. Unahin na natin ang naging laban ng New York Knicks kontra Milwaukee Bucks, kung saan naitala ni Jalen Brunson ang most points bilang franchise player ng New York Knicks sa Christmas game. Pinataob ng Knicks ang Milwaukee Bucks sa score na 129-122, 38 points, 6 assists and 4 rebounds at 0 turnover ang naitala ni Jalen Brunson. Kinapos ang tig 32 points ni Giannis at Dame time. Parang kailan lang pinagdududahan ng isang WNBA head coach ang kakayahan ni Jalen na buhatin ng Knicks laban sa mga title contender ng mga kupunan. Masyado daw maliit ang 6'2" height ni Brunson para mabuhat ang New York Knicks. Tinapos naman ng reigning champ Denver Nuggets ang winning streak ng Golden State Warriors 120-114. 5 sunod na panalo na yan para sa Nuggets. Dikitan lang ang naging laban, leading scorer ng Denver Nuggets ang 28 points ni Jamal Murray. Last 2 minutes pa bumitaw si Jamal Murray ng clutch 3-point. Nakasagot pa si Steph Curry ng almost logger 3-pointer. Last 34 seconds, tuluyan nang nakuha ng Denver Nuggets ang panalo dahil sa dunk na to ni Nikola Jokic. 26 points ang kinamada ni Jokic. Daming naging free throws ni The Joker. Career high 18 out of 18 sa free throw line. Kahit nakapagtala si Curry ng 18 points, inefficient ang shooting ni Steph. 7 out of 21 from the field. Nagkaroon pa ng hinaing si Coach Steve Kerr dahil sa tawag ng mga officials. Daming foul kasi mga idol ang nakuha ng Golden State Warriors. Animo ni Coach Steve Kerr, hindi na situational ang pagtawag ng mga referee at kung ano ang tinuro sa mga opisyal, yun lang din ang masusunod. Kaya naman napakadali lang daw sa mga player na magbenta ng foul sa referee. Puntahan naman natin ang laban ng LA Lakers kontra sa malakas na team ngayon sa NBA, ang Boston Celtics. Well, opening frame, naging mainit ang naging simula ng Boston Celtics. Na 12 to nating run ng LA Lakers. Uminit agad ang outside shooting ni Jaylen Brown. Umabot sa 18 points ang largest lead ng Boston. Nakapag-run ng Lakers sa pangunguna ni Anthony Davis. Solid ang naging performance ni AD buong game. 40 points, 13 rebounds in 38 minutes. 16 points, 9 rebounds and 8 assists para naman kay LBJ. Nakadikit na ang Lakers, dinakdakan pa ni Rui Hachimura si Porzingis. Under 4 minutes na injury scare pa si LBJ. Parehong namilipet sa sakit si LeBron at Jaylen Brown. Hindi sinasadya na matuhod ni The King si Brown, pero pinagpaglang yan ni King James. Hindi pinagbigyan mag-showtime si Jason Tatum, chase down block mula kay LBJ. Yun nga lang may foul na kasama. Nagreklamo dyan si LBJ kaya agad niyang challenge ng Lakers. Successful ang challenge at malinis ang pagkakablock ni LeBron. Yun nga lang foul si Prince kay Tatum, 58-57. Biglang takeover mode na si Kristaps Porzingis sa third quarter. Pero buhat pa din ni AD ang opensa ng Lakers. Tuloy-tuloy na ang naging run ng Boston Celtics. Takeover mode na din si Jason Tatum sa final quarter. Alley-oop dunk sa transition. Sa huli, panalo ang Boston Celtics. Hindi na nakahabol pa ang LA Lakers at tuluyang natambakan sa pagtatapos ng fourth quarter. Well, after the game, may inamin si The King sa kalagayan ng LA Lakers kung kaya nga bang sumabay ng Lakers sa mga top teams ngayon matapos matalo ng Boston Celtics. Well, sa ngayon duda dyan si LBJ. Alam ni The King na madami pa ang dapat i-improve na kailangan gawin ng LA Lakers.